Isang magandang gabi, Boss Pao. Ako si Mira. Isa akong estudyante noon sa Caloocan City. At ito ang kwento ng kwarto na ayaw ko nang balikan kailanman. Isang kwento na akala ko ay simpleng silid lang sa inuupahan naming bahay. Pero unti-unti kong natuklasan na may laman pala ito. Isang bagay na hindi na dapat nabubuksan. Noong 2019 ay lumipat kami ng pamilya sa Bagong Silang, Caloocan, sa isang lumang bahay na 2 palapag. Murang-mura ang upa, kaya't kahit medyo sira na ang kisame at madilim na ang paligid, kinuha pa rin ng nanay ko. Sabi ng may-ari, dati raw itong tinitirhan ng isang mag-anak pero lumipat na dahil sa trabaho. Ngunit may isang paalala siya. Huwag niyong bubuksan ang kwarto sa dulo ng pasilyo. Hindi ko agad naisip na kakaiba iyon. Akala ko ay baka imbakan lang o delikadong parte ng bahay. Pero habang lumilipas ang mga araw, napansin kong kahit sarado ang pintuan ng kwartong iyon, parang may kumakaluskos sa loob gabi-gabi. Tuwing 12:00 ng gabi, may maririnig akong mahinang katok mula sa loob. 3 beses, Boss Pao. Sunod-sunod, laging ganoon. 3 katok lang. Tapos, tahimik na uli. Sa una ay inisip ko lang na daga o hangin. Pero isang gabi, habang nagre-review ako para sa exam, narinig kong may naglalakad sa loob ng kwarto. Mabigat ang hakbang. Mabagal. Parang nakapaang tao. Nang araw din na iyon, Boss Pao, wala kaming kasama sa bahay dahil umuwi ang nanay ko sa probinsya. Ako lang mag-isa. Nakatulog ako bandang 2:00 ng umaga. Pero nagising ako sa ingay ng doorknob ng kwartong iyon. Gumagalaw mag-isa. Parang may gustong lumabas. Tapos biglang huminto. Pagkagising ko kinabukasan, napansin kong bukas na ang pinto ng kwarto. Wala naman akong narinig na bumukas ito sa gabi. Dahan-dahan kong nilapitan yun, Boss Pao. Ang loob ay puro alikabok na. May lumang kama, sirang aparador, at mga lumang larawan sa dingding. Pamilyang hindi ko kilala. May isa pa akong napansin, Boss Pao. Sa ilalim ng kama ay may itim na kahon. Parang lumang baul. Nang sinilip ko iyon, ay puno ito ng mga lumang gamit. Damit ng bata, laruang kahoy, at isang maliit na diary. Binuksan ko ang diary. Sa unang pahina ay may nakasulat na Miyerkules, June 14. Hindi na ako makatulog. Sabi nila, bumabalik na naman siya tuwing gabi. Habang binabasa ko iyon, naramdaman kong may malamig na hangin na dumaan sa likuran ko. Kahit sarado ang lahat ng bintana. Nang tumingin ako sa salamin sa gilid ng kama, ay may refleksyon ng batang babae sa likuran ko, Boss Pao. Duguan ng damit at wala iyong muka. Sumigaw ako at agad kong isinara ang kwarto. Pagbalik ng nanay ko kinabukasan, sinabi ko sa kanya ang lahat. Hindi siya nagsalita sa una, pero maya-maya pa ay naglabas siya ng kwento.
Noon daw, bago kami lumipat, ay may batang babae na namatay sa kwartong iyon. Nadulas daw sa hagdan at nahulog habang naglalaro mag-isa. Pero ang sabi ng kapitbahay, hindi aksidente iyon. Nakita raw nila ang bata na parang may kausap palagi sa loob ng kwarto bago ito namatay. Mula nun, Buspaw, hindi na namin binuksan uli ang silid. Nilagyan namin ng kandado at tinabunan ng aparador. Pero kahit ganoon, tuwing 12:00 ng gabi, maririnig mo pa rin ang 3 katok mula sa loob. Minsan pa nga, sumasabay ito sa tunog ng pag-ihip ng hangin. Parang tinatawag ka. Pagkalipas ng 2 buwan, Buspaw, lumipat kami uli. Pero sa gabi bago kami umalis, nagpaalam ako sa bahay. Sa isip ko, baka may naiwan doon na nakikinig. Pero bago ko isinara ang ilaw, napatingin ako sa ilalim ng pinto ng kwartong iyon. Dahil merong liwanag na sumisilip at sa liwanag na iyon ay nakita kong may mga paa. Maliit, putik-putik, parang bata. Lumabas ako ng bahay nang hindi na lumingon. At kahit saan ako tumira, tuwing magigising ako sa hating gabi at maririnig ko ang 3 katok, napapaisip ako, Buspaw, kung sinusundan ba ako ng nilalang mula sa kwartong iyon. Ang sabi nila, ang mga kwarto ay dapat pahingahan ng katawan. Pero may mga kwarto na hindi para sa tao. Minsan, tirahan na ng mga naiwang kaluluwa. At hanggang ngayon, Buspaw, sa tuwing napapadaan ako sa bagong silang, napapatingin ako sa lumang bahay na iyon. Sarado pa rin ang kwartong iyon sa dulo. Pero kung lalapit ka, maririnig mo pa rin ang 3 katok. 3 beses, sunod-sunod, at pagkatapos nun ay tahimik na uli.